at ay Pampanga, pati rin po mga katribya dyan pala sa Tarlac. Dahil yung ating po ka-farmers po na taga Tarlac, yung po kanyang kalamansi na tinanim may higit na pong 1 taon o halos 1 taon na po pala mula tayo po ay nag-deliver. Ngayon nagsabog po ng abono. Ang abono po, kung di ako nagkakamali, nasa 8 or 10 bulto ang isinabog doon sa 1 taon na 1,000 piraso. Naku po kako, ang nangyari ay nanilaw po yung kanyang kalamansi. Ay mga katribya po, mabagyong araw, mabagyong umaga po sa inyo. Dahil ngayon mga katribya, meron tayong bagyong Florita, kung saan po ay nakataas po ang ating signal sa Nueva Ecija, signal number 1. Sa parte naman po ng Isabela, Cagayan ay signal number 2. Kaya masungit po ang panahon po natin ngayon. At dito po tayo pong muli mga katribya sa ating kalamansi. Monitor natin at hindi pa tayo po pwede makapagpaararo dahil malakas po yung ulan at putik po itong ating lugar at mahirap pong maararo po ng kalabaw para po tayo ay makapagtanim po ng ating sili. Pero ganun pa man, yung ating pong in-spray na mga damo okay na at patay na. Kaya tamang-tama lang po ito sa pagtatanim po natin ng sili. Wala na po siyang ganong damo. Tumubo man po yung iba dyan mga katribya, konti na lang. Kumbaga mauuna na po maitanim po yung sili natin. Kaya para po sa ating po mga katribya, maluwang po kasi itong ating pong pagitan. At ito naman pong ating kalamansi po ay 1 taon, pwede pa tayo magtanim ng sili. Tingnan naman ninyo mga katribya, yun pong ating kalamansi. Meron na po tayo pong mga maliliit na mga bunga pang September. Kakakuha na po tayo pong muli. Nakakadalawang bag na po tayo ritong nahaharvest. Una po ay 1 bag, halos 3 na pala. Mula po noong ating itong itanim, yun na ang ating pong nakukuha. At syempre meron po tayo mga katribya pong marami pang mapipitas. Sa susunod naman po natin na harvest yan. Ganyan po ang kalamansi. Habang ito po ay nagkakaedad, dumadami po na dumadami ang bunga. Kagaya nito. Ayan o, bata pa lang dami na po niyang bunga. Syempre pati rin po mga katribya po yung ibabaw, iba dyan mga katribya po ay pinuputol, pinoproning. Pinagtanong po sa atin, medyo mataas na po yung kanyang kalamansi, 6 feet, 3 taon na yung kalamansi. Tinatanong niya kung po pwede bang proningin. Pwede po ninyo proningin katribya, kahit po hanggang sa leeg po ninyo, yung pinakagitna. Dahil kasi lalong tatayog yan pagka hindi po ninyo ipopron. Kasi ang kalamansi, basta't yan po ay hindi po natin napagbunga mula ng ating pong ito ay itanim, tendency niyan tumayog ng tumayog. Lalo na kung meron pong nakakover po dyan ng mga mataas na puno, gaya halimbawa ng paper tree, mangga, buko, o ano pa man na po pwede makakover sa kanya. Tatayog po ang tatayog ang kalamansi ninyo. Kaya mapipilitan kayo mag-proning. Hindi po ba kagaya mga katribya, pag ang kalamansi po ay bata pa lang, gaya po nitong ating pong inaalagaan, 1 year. Sa pamamagitan po ng kanyang bunga, ayan, gaya niya no, meron tayo mga bunga po niya, meron po mga bulaklak. Yan po ang nagko-control po sa ating kalamansi para hindi po siya tumayog. At yan din po ang nagpapalabong ng kanyang mga sanga, yung bunga na yon. Kaya hindi po siya tatangkad. Iba po kasi mga katribya na masarap pong
kumbaga pamungahin po yung ganitong mga bata na malabong, mas marami kang makukuha at mai-enjoy po ninyo mga katribya po yung pagpitas. Compare po natin mga katribya doon sa matayog po ninyo, yung matangkad na kalamansi tsaka nyo pamumungahin na 3 taon, wala na po kayo mahihita doon. Maaga po kayong maghahagdan. Eto, hindi po tayo mga katribya maghahagdan po dito. Mangangawit po ang inyong balakang sa pagpitas dahil sobrang mababa siya. Di pa tayo nakakapaglagay po ng abono ngayon, pero ito pwede na natin itong abonohan na. Nung isang araw doon tayo kahapon doon sa ating kalamansing nakapitas na tayo ng 15 bag, nalagyan na po natin ng abono yon. At mulan po naman kagabi, kaya lusaw na po siya. Itong ating kalamansi mga katribya, oh. Sa mga ka-farmers natin na sa bayan po nagtanim, ganito na po kalalaki ang 1 taong kalamansi. Kaya sa ating po mga katribya, yan, yung mga kabats po natin, yung ating po mga ka-farmers na nagtanim po ng kalamansi na kasing edad nito, sana ganito na rin po kalalaki kalamansi po ninyo. Shoutout po natin mga katribya po yung ating ka-farmers diyan po sa Pampanga Pampanga, pati rin po mga katribya diyan pala sa Tarlac. Dahil yung ating po ka-farmers po na taga Tarlac, yung po kanyang kalamansi na tinanim may higit na pong 1 taon, o halos 1 taon na po pala mula tayo po ay nag-deliver. Ngayon nagsabog po ng abono. Ang abono po, kung ako nagkakamali, nasa 8 or 10 bulto ang isinabog doon sa 1 taon na 1,000 piraso. Naku po kako, ang nangyari ay nanilaw po yung kanyang kalamansi. Pagkatapos naghumingi sa atin ng advice kung paano gagawin. Sabi ng kanyang tauhan, i-sprayin daw po nila ng insecticide. Sabi natin, huwag nyo nang i-spray ng pang insecticide ng kalamansi, dahil yan nasobrahan po sa abono. Hindi man po dapat na 8 bulto ang ilalagay po natin sa 1,000 puno, lalo na yan 1 taon pa lang. Ito mga katribya, itong akin na ito, para po sa ating po mga ka-farmers, 700 po ito yung puno ng ating pong kalamansi. Pero ang lagay natin dito mga katribya, siguro pag lalagay natin dito 2 abono lang, 2 sako. Bata pa po kasi siya, kaya hindi po natin siya po pwede na ito ay lalagyan natin ng maraming abono, dahil baka yun nga, kagaya nga po noong sabi nung ating katribya, nanilaw po yung dahon ng kanyang kalamansi. Paano ang resulta ng ating gagawin doon? Ang abono kasi mga katribya, habang kumakain po yan, continuous yon yung kalamansi ang pagkain. Di natin po pwede nang bawasan nyo kasi nasa lupa na. Kaya minabuti po natin, ginawa natin sa ating katribya, obserbahan lang po niya. Wala nang po silang ibang ilalagay po doon. Di na siya po pwede pong mag-insecticide hanggang sa siya ay makarecover. Kaya pinagambulan muna natin po yung ilalim po ng kanyang kalamansi. Nangyari nga po, yung pong pagkalagay ng abono po niya, bunton-bunton, dapat doon kalat. Kaya kita ninyo po yung ating video po kahapon sa paglalagay natin ng abono, pasabog ang ating ginagawa, hindi po tumpok-tumpok. Dapat kasi ang ating po kalamansi, kalat na po yung ugat po niyan sa palibot, kalat na yan. Kaya hindi na po natin kailangan tumpok-tumpok ang ilalagay po ninyo. Saka hindi po natin kailangan mga katribya na marami ang ating pong lagay. Gugulang ang itsura ng inyong kalamansi. Pagka kasi gumulang ang itsura ng kalamansi po ninyo mga katribya, para po siyang may sakit. Sa tao mga katribya, pagka po yan, nasobrahan ka ng pagkain, ang tinatawag dyan, impacho. Pag na-impacho ka,
kaswerte-swertehan mo, may baka ospital. Eh alam nyo mga katribya, sa kalamansi, nai-impacho din pag sobrang yung pakain. Kaya ang nangyari, dumiloro po yung kanyang kalamansi na nilaw. Ilan po bang sako ang dalagay ninyo? Eh nasa 8 raw. Naku po, ang dami po kako noon. Ilang taon na yung kalamansi, kasabayan po na sa inyo. 1 taon. Ito po mga katribya, 1 taon. Pero ito, 700 na puno, 2 abono lang ilalagay natin. Eh sa kanya, 8 abono. Napakatapang po nun mga katribya. Kaya yun ang naging resulta. Ngayon, siguro sa takot po nung kanyang tauhan, sa kaayawan ng makagalitan, i-sprayin daw ng insecticide. Tsaka nga lang, pag overdose na yung ating abono mga katribya, yun ang magiging resulta. Ang mag-iinda ang kalamansi. Makikita ninyo mga ka-farmers, pagka gumagana na po ang abono ninyong inilagay, yung pong supang ng ating kalamansi, maganda at berde. Eto mga katribya, wala pa tayong abonong nilalagay dito. Pero ang resulta ng mga usbong po niya, maganda, berde. Pag ito mga katribya ay nanilaw, ibig sabihin, ang abono ninyong ginawa ay maaring matapang or hindi po hiyang sa inyong kalamansi. Pagka gano'n na po mga katribya na hindi naging maganda ang epekto ng abono sa inyong kalamansi, pwede kayong magbago ng brand. Kung yung brand na ginamit ninyo ay mamahalin, subukan mo doon sa mumurahin. Baka yun na ang hiyang sa iyong kalamansi. Pero kung ang yung namang brand ay mumurahin ng ginamit po ninyo, pagkatapos, ayan na, umuulan na mga katribya, sisirong na tayo. Hindi po naging okay, o baka kailangan ng lupa ninyo ng mamahaling brand. Ganun po mga katribya po ang pag-aaral po natin sa ating pong kalamansi. Kaya yun po ang ating pong maipapayo doon sa ating pong katribya sa taga-Tarlac, na yun pong karoon ng problema sa paglalagay ng abono na 8 bulto. Kaya nangyari, nanilaw ang kalamansi. Nagpapasend po tayo ng video nung kanya pong farm para makita natin yung kalagayan, no, yung situation ng kanyang kalamansi. Ganun yun. Kumbaga tayo bilang consultant, talagang alamin din natin kung ano ba yung po pwede magawa doon sa kalamansi ng ating katribya. Siyempre, tatanong din po natin ang talagang specialista sa kalamansi. Siyempre ang aking tatay, para ma-guide din natin ang ating mga katribya, lalo pagka ganong mayroong sitwasyon o pangyayari na hindi inaasahan. Sige po mga katribya, ikukonsulta po natin sa ating specialista ukol doon sa sakit noong kalamansi ng ating ka-farmers, ukol doon sa paglalagay niya ng abono. Yung kanyang kalamansi ay 1 taon kasi idara namin dun sa tanim ko rito sa Langka. Ngayon tatay, meron na tayong subscriber na 1,000 puno na 1 taon ng edad, 8 sako ng abono ang kanyang inilagay. Ano po masasabi niyo doon? Ano klaseng abono ba yung nilagay niya? Yung puti. Yung puti. Yung kasing paglalagay ng abono sa kalamansi at katsa ang halaman. Pagka ang abono yung nilagay mo sobra, sa halip na bumerde yung kalamansi mo, maninilaw. Ganun din naman pagka halimbawa kulang. Halimbawa lagay kasi ng ng abono. Sa lugar din ng paglalagay, meron yung pagka masyadong malayo, hindi makakain ng kalamansi mo. Ngayon pag masyadong malapit, pipinsalain naman ang ugat ng kalamansi mo. Buntun-buntun yung kaya yun ang klase ng paglalagay ng abono sa lupa. Ngayon kung halimbawa ang nilagay mo ang abono malakas, yung ugat na kumakain ng vitamin sa lupa, ganggang buhok lang yun, napatay nung pataba mong ilagay dahil mas malakas yung patabang ilagay mo. Magpapanibagang tubo na lang uli yun ng ugat, yung kakain uli ng vitamin magsusupply sa katawan. Kaya lang matatagalan, kaya matagal lang magsasuffer yung kalamansi mo bago makarecover.
Kasi nanilaw yung mga kalamansi. Maninigas pa yun eh. Baka kung medyo, baka dumagta pa katawan nun. Pag dumagta katawan nun, hindi na makaka-recover yun. Natutuluyan na yun. Dapat doon, kung halimbawa, kulang kayo ng experience sa kalamansi, pwede kayong manghingi bago maglagay ng advice doon sa pwedeng nakakaintindi na pagtatapatan naman kayo bago kayo maglagay. Ang abono kasi nagpapaganda ng halaman niya pero pumapatay ng halaman. Parang gamot din niya sa tao. Pag sumobra yung kain mo ng gamot, bagamat gamot siya sa sakit. Tulad yan, pa yung gamot sa tao. Pag sinasabi ng mga doktor, 3 times a day, 1 tablet lang isang kada beses. Ngayon, pag dalawa mo yun, sa halip na gumaling ka, overdose ang aabutin mo. Parang ganyan din sa halaman. Para din tao yan. Sa pagpapakain mo ng pagkain para sa kanila. Yan kasi ilalagay natin mga pataba na yan. Supplement sa kanilang katawan yan. Pampalakas ng katawan. Ngayon, pag nasobrahan, ma-overdose. Katulad nga yan, yung nangyari sa iyo. Nanilo yung kalamansi mo. Umover yan. Matagal makarecover yan. Parang pagkain na naipacho. Ganun nangyari. Kaya yung ugat na natuyo sa kanya, na niluto ng pataba, magpapanibagong supang uli yung ugat nun. Ganun ang nangyayari. Kaya medyo matatagalan bago sa makarecover. Ang gawin mo, hayaan mo muna siya. Na kunin mo lang siya. Basta tuloy rin yung alaga mo. Cultivate yung lupa. Huwag ka muna magpapataba. Ang gawin mo, kung i-spray mo lang muna siya ng foliar. Huwag ka muna maglalagay ng pataba sa lupa. Hayaan mo muna makarecover ang ugat niya. Baka yung foliar kumuhan din siya. Umili. Konti-konti lang naman. Kumbaga sa pagkain, kung nag-uulam ka man, kunti-unti lang muna kurot. Para mo lang kasi tinutulak siya kumbaga sa lumalakad. Inaalalayan mo siya para sa paglakad niya na huwag siyang gigire-gire. Kung mga ang klase nga niya, kumbaga sa tao, kung mo siya latan-lata, gigire-gire siya, aalalayan mo para huwag siyang mabuwal. Parang ganun foliar yun. Po, pwede pala. Pwede yun, unti-unti lang. Pang insecticide. Insecticide hindi naman titry na insecticide yun eh. Kung mga madilaw puno matigas ang dahon ayaw rin ng insecticide. Yung mga ganong klase ng halaman nasisirain, nakakainin. Ang gusto nila, halimbawa nagpataba ka, kinain ng halaman mo, lalambot ang dahon niya, yun ang gustong gusto nung pupuntahan ng mga insekto. Yun ang gustong gusto ng insekto. Na pansinin ninyo, yung mga halaman tumutubo sa parang, kamo yun yung matitigas ang dahan, kusang tumutubo lang yun. Makita ninyo, alang gumagalaw na insekto. Hindi katulad yung inaalagaan natin na ini-spray mo na, nakita mo, palipas ka lang ng mga isang linggo, may maninira na naman. Doon na insekto. Yun ang gusto kasi ng mga insekto. Iyo, kahit di mo na-spray na nakuha nyo na insecticide. Doon ba sa 1,000 puno na isang taon, mga ilang bolto ba dapat yung sabi? Dapat doon, mga 2 lang. Ang lagay doon. Yung 2 nga, medyo malakas pa yata. Medyo, kung malakas pa ito pataba, medyo malakas pa nga yun eh. Ako kasi, maglagay ako ng pataba, doon sa nilalagyan ko, halimbawa, 1,000 puno, pag 1 taong edad, 1 bulto lang nilalagay ko ron. Para pinatitikim ko lang siya para hindi siya masyadong mapura. Kaya ano yari, nanilaw yung kalamansi. Ayun, overdose yun. Hindi may re-recover din niya, kaya lang matagal. Kaya lang meron yung hindi makaka-recover din, baka dumagta ang puno. Tabihan na lang niya kung sakali mo. Pagka napansin mo dumadagta na puno, tabihan mo na lang. Iglagay ka na ng sako sa katabi mo. Pampalit. Yung kasing na-overdose, kung sa tama kasi pag na-overdose, matagal makarecover. Kaya 2 klase yun, isang nasobran, isang kulang. Oo, gano'n. Hindi baling kulangin eh. Dahil Baka kapag tiis siya eh.
Ngayon, pagka naman nakakaisa na sakto, bakit naman biglang bulas siya? Pagka sumobra, parang na-stroke yun eh, kung sa tao eh. Matagal makarecover eh. Hindi ka agad nakakuha. Oo. Kaya isa sa pinapayo namin. Kaya kami tinagtuturo kami ng paraan ng pag-aalaga ng kalamansi para huwag mangyari sa mga nagtatanim ng kalamansi yung mga ganyan katulad niya. Pagkatapos pagka nandoon na magsisi ka man, nandoon na. Yan tayo magagawa. Kundi mag-impya na lang tayo ng panahon para makarecover ulit siya. At ang gusto pa yata ng tauhan, maglagay ulit ng ibang abono. Pag hindi nila ba yung kalalagayan, maubos ang dahon niya. Mamamatay lalo. Mamamatay ng tuluyan. Magpalit ka nila ng bago. Yun. Ikaw mo kasi hindi alam yung nag-aalaga, di rin nagtatanong. Gano'n na naging resulta. Kaya nga sinasabi namin yung paraan ng paglalagay at saka yung dami sa edad ng kalamansi. At sinasabi din naman namin, halimbawa, naglagay ka ng pataba, yung nilagay mong pataba hindi nagbago yung kalamansi mo. Okay naman yung klase nung nilagay. Okay naman yung pagkakasabog mo. Hindi naman siya dapat na ma-overdose. Hindi gano'ng nagbago, ayaw ng patabang nilagay mo. Hindi kinain. Magpalit ka na iba. Yan, ina-obserbasyon dapat gagawin ninyo sa pag-aalaga ng, lalo sa kalamansi. Pag-aaralan din ninyo yung klase niya, yung pinakakain ninyo kung pinakain o hindi. At ayaw niya nang kainin, papapansin mo naman eh. Pagka nagpakain ka sa kalamansi, hindi nagbago. Okay naman yung pagkasabog mo. Hindi nagbago. So susunod, magpalit ka ng brand. Para di ka magsayang ng pera. Baka hindi niya gusto yung nilagay mo. Hindi naman kasi lahat ng pataba kabi sa halama. Meron halaman kinakabihan ng pataba. Yung kalamansi ikaw, edad 10 taon. Sinabugan ng kung ito pinakyo nung buyer yung kalamansi ko. Pinakyo yung bunga. Pinakyo niya. Ngayon, yung bunga na yan, pananagutan niya yon. Pinalagaan niya ngayon, pinatabaan niya. Pinatabaan niya sa kalamansi ko, mamahalin. Napataba. Hindi naman ako gumagamit, no. Alam mo yun nangyari, nanilo yung kalamansi ko eh. Katagal ko bago na pa-recover. Kaya, mamahalin niya yung nilagay. Kaya sinisisti ko. Pinakain mo ka ako ng karne, hindi ka ako sanay kumain ng karne yan eh. Kinakain lang ako niyan, gulay-gulay eh. Na-impacho. Oo, ganun nangyari. Tinuka ko nagtae, nakalaglag yung bunga. Ganun din sa halaman. Kaya hindi basta mamahalin, hindi basta pataba, kakainin ng halaman. Meron talagang gusto sila. Yun ang kailangan at nag-aaralan natin. Kaya na ang tinuturo namin. Pagka hindi kinain nyo, sinabog mo, na okay naman sa paraan yung pagkakasabog mo, magpalit ka ng brand. Hindi gusto yung sinabog mo, pinakain mo. Ayaw niya nung mamahali. Ayaw niya. Iba naman, ayaw naman ng mumurahe. Kaya yung gaya ng kalamansi ko naman, ayaw naman ng mamahalin. Gusto yung mumurahe. Mainam ka kaya, sabi ko. Makakamihandos ako. Oo, totoo nga. No? Iba kasi, pagka ayaw naman ng mumurahe, mamahalin naman ang gusto. Iba kasi, nangahawak sila sa presyo. Siyempre, kaya kamahal yan, mainam yan. Hindi na tinitingnan kung kakainin ng kanilang pakakainin. Kaya klase ng lupa. Ayun, klase ng lupa. Yun. Kaya nga tinuturo namin sa kanila na pinag-aaralan nila. Para din yung bata. Kaya inaalagaan mo. Kung isa niya, yung bata, pinag-ihili mo na, pinagkakanta mo pa, iyak pa na iyak eh. Hahanapin mo yung gusto ng bata. Ganun din yan. Makikita naman ninyo, doon sa pag-aalaga nyo sa gusto niya, makikita nyo sa dahon. Gaya sa halaman. Yung dahon naman, magpapakita sa iyo yung gusto niya. Malapat, tsaka bunga, yung bulaklak. Lalo sa kalamansi. Pagka okay ibinigay mo, nagustuhan niya, lalo kay edad 1 taon. Makikita mo, pag supang nun, maraming bulaklak na dala yun. Nagustuhan niya yung pinakain mo. Sabihin, effective sa katawan niya. Oo, at saka mapapasin mo yung dahon niya, lumalapad. Bumeberde. Pagka bumerde na, maghanda ka na ngayon ng insecticide. Ayun, maganda ka na dahil may darating na yun. Kasi naamin nila yun. Kumbaga nga sa tao, ang bangay ka, may pinipig ka. Ayun, naamin na nila yun. Kaya lulusubin na nila yun. Kaya pag di mo naman yung spray,
naligtas sa paninilaw na sa insekto, di Oo, na. yun naman ang titira raw. Kukon. Kaya magkakukon talaga yan eh. Kumbaga sa kawan yan, magkakadugtong yan na kailangan. Tayo naman nag-aalaga. Hahanapin naman natin yung hindi tayo lagay ng lagay, hindi tayo kailangan ng spray. Titingnan din naman natin. Para huwag naman tayo masyado masagad sa mga nagkakagastos tayo na walang pakinabang. Yun, Yun, yun namin ina-advise sa inyo. Ayan po, sa ating pong katribya dyan po sa Tarlac ay yun lang po muna. Kung po ninyo pong gagalawin anong pong bagay, pwede nyo po palang sprayin po ng foliar para makatulong siyang makarecover mula doon sa pagkakain niya ng maraming abono. Ganun po talaga pagka talaga yung ating tauhan ay minsan hindi siya nakakapagtanong sa atin at nakakapanood ng ating mga video, minsan palpak na, diretso pa rin ang paggawa. Kaya siyempre tayo pong mga may-ari, tayo po mismo ang maggagay sa inyo pong mga tauhan. Saka dapat sa halimbawa may tauhan pala kayo nag-aalaga. Dapat alarin pala siyang alam sa ganun. Dapat ito ka na advice sa inyo. Kung magka-problema man, wala kayong masisisi kundi sarili ninyo. Kaya nga, hindi siya magdidesisyon. Hindi siya dapat magdesisyon. Kagaya niya, pwede pa ngayong pagsabihin ng tauhan mo, hindi mo pala alam bakit ganun ang ginawa mo. Ngayon, kasi yung manggagaling, hindi mo masisisi yung tauhan mo. Oo, dahil sa iyo na yung pagkakamali. O ngayon, ikaw naman, halimbawa, alad di ka rin sigurado. Baka hindi tama yung gagawin, teka muna, magtanong-tanong muna tayo. Gano'n, kailangan kasi ingat. Yung kasing ginagawa natin sa ating pagkakalamasian, lahat ng ginagawa natin dyan, gumugugol tayo ng pera dyan. Gumugugol tayo ng panahon. Hindi naman nasasayang. Kaya yan, maiepektuhan yung tanim mo. Maabala. Doon sa inaasahan mong ganun panahon niya, aani ka na. Magpapanibago mo. Pabulas ka na lang ulit. Nagbabaw, udlot na yung inaasahan. Ayun po mga katribya, kaya naman po natin ito sinasabi po sa inyo. Baka sakali na meron po na maging kagaya rin po ng sakit noong ating katribya na yung nangyari sa kanyang kalamansi. Maiwasan na po natin yon. At least meron na kayong bakuna na ganun pala magiging resulta ng kalamansi na isang taon pagka dinamihan nyo ng abono. Maninilaw ang dahon. Kaya yan, beware po tayo mga katribya sa mga nagsisipag-alaga ng kalamansi. Hinay-hinay lang po sa paglalagay ng abono. Huwag po natin siyang gugulpihin na gusto mo kagad ay maging malaki at mabulas. Delikado. Sa halip na mapabuti, napasama pa. Kung gusto mo na agad malaki, lalo kung magsisimula ka pala magtatanim, XL itanim mo. Ayun, talaga. Malaki na kagad yun. Agad malaki na yun. Wala pa isang taon yun, na-harvest ka na. Ayun, makakatikim pa na ani raw. Pagka mula sa one stick or yung medium, ay talagang maghihintay ka ng panahon talaga. Sa one stick kasi, isang taon kalahati. Sa isang taon kalahati, pwede ka na mag-umpisa. Sa medium naman, isang taon, mag-umpisa ka na. Sa XL, 8 buwan pa lang, kakana ka na. Mag-umpisa ka na. Ay, abang lumalaki po nila, bumibilis ng... Medyo mahal nga lang, pero advance ka naman. Ng buwan, bago ka makinabang. Malaking bagay yun. Sige po mga katribya, sana meron po kayong nakulot ulit at nalaman ukol po sa pag-aalaga ng kalamansi. Kaya ng dati, kasama po natin ang ating specialist, si tatay, at syempre si nanay naman po specialist din sa pag-aasikaso ng nagsabog ng abono. Kaya daming abono ang sinabog, daming pera niyan. Para magbunga uli ang kalamansi ng marami. Para mapalitan yung pinitas. 85 sako to. Ayun, 85 na bulto. Kaso nga lang, tanongin niyo po kung ilang taon yung kalamansi. Baka mamaya, iba-iba naman po ang may-ari ng abono na yon. Kasama na rin po sa atin doon. 3 tao. Ang pinakain nun, sa mga 4,000 puno. Kaya ganun karami rin. At saka, ang edad naman ng mga kalamansi, meron yung 12, meron yung 10, meron yung 1 taon, meron yung 2 taon. Kaya iba-iba yun. Iba-iba na ang edad sila. Siyempre, iba-iba rin yung pakain. Iba-iba Sabog. Sa mga katriba, kaya pananda, ako po si Kuya Berhelbo, nagdagay ng tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kaymanan. Thank you for watching, God bless all. Kita-tan tayo bukas. Mabagyong umaga po ngayon, bagyong Florita. God bless at ingat lang po palagi.